Ang susunod ay water culture. After ng agri-lime, ipa-absorb namin to sa pond ng minimum of 3 days. And then, proceed na kami sa water culture, which is the first step is magpapasok ng tubig up to 1 meter ang height niya. After ma-reach ang desired level ng tubig, next step namin ay maglagay na ng chlorine. From chlorine powder, tutunawin namin siya. Tapos, ibo-broadcast din sa puno. Sa case na to, gumagamit kami ng bangka. Dati kasi, yung mga tao bumababa gamit ang bucket or styro. Sayang naman yung nila, damit namumuti. So, we're using bangka. During the pond preparation, simultaneously dapat kumonta ka na sa hatchery para may schedule na yung stocking mo. So, i-order mo sa kanila yung quantities na need mo para sa stocking mo. Take note, very important. Ang hatchery na pipiliin mo ay dapat accredited ng BFAR. So, ganun din naman ang hatcheries, ang bibigyan nila ng fry ay accredited din ng BFAR. So, you know what I mean. Sa legalities, so on and so forth. 3 days and a day before, i-check mo yung water parameters mo. Kasi hihingi ng hatchery yung details niyan, especially yung water temperature at salinity. Then, before the schedule ng stocking, magbibigay din ng hatchery ng seminar para aware pa ang mga bantay or ang fisher pox, or it will serve also as a refresher training sa mga procedures na dapat gawin sa stocking day. Here we go, stocking na ng fry or ang ating baby shrimps.